hindi ko akalain na meron palang talagang sulat na ginawa. Kaya pala itong si Panetta pumunta rito. Dahil sinisigurado kung talagang yung sulat na pinadala sa Amerika na punong-puno ng mga mga senaryo na matutuwa ang Amerikano. Wow! Kaya pala itong Panetta ay biglang-bigla ay soft touch operation ang ginawa dito. At pagkatapos yan, noong nakampirmang, oo, sa akin galing yung sulat. Oh, you're our friend. You are welcome to America. Ayun. Kaya kita mo, anong ginawa kay Ginang Arroyo pagdating doon? Hoy! Translation to. Translation, hindi yan. Madam President, pinamper siya ng mga sweet words despite na sinasabi nung puppet na si Obama na those corruptors will have no place in history. You are on the wrong side of history. Ngayon biglang-bigla out of the blue. Magic! Adhere. Parang yung sinabi ni Bush kay Marcos na nauto niya si Marcos. Nakala ni Marcos, kakampi ka pa rin pala Amerika. Hindi ako gagaloyin pala ng Amerika. Ayun. Pagkatapos na mauto si Marcos ni George Bush Sr. na si Marcos daw adheres to the democratic principles, etc., etc., na siya pa rin daw ang bata ni Uncle Sam sa Asia. Tinuloy-tuloy ni Marcos yung mga secret operation niya. Kala niya wala nakakaalam. Ayun. Bigla siyang pinapipirma sa dokumentong hindi naman dapat niya pipirmahan dahil isipin mo parang yung pinaghirapan niya, yung mababaliwala. Kaya siya tinuluyan. Kaya nga yun ang pagkakaiba nung kay Marcos at sa panahon ni Ginang Arroyo na marunong makipag-negotiate at alam niya nating tulos, but water to water, okay lamang, bahat nandyan ako. Yan ang maliwanag nangyari. At very clear na malalim ang undercurrent na nagaganap sa bansa natin at nakita niyo pagkadating pa lamang ni Ginang Arroyo ay parang nananadya itong si Uncle Sam at dinala kagad yung mga barko de guerra niya rito. At may masama pang ang feedback na pati yung mga warlords na pinadala sa atin ng ating nitong si CR sa ating kagabi, abay matindi. At hindi lang pala yung kaya nakapagtataka bakit ang lapit-lapit sa Manila Bay dinak yung USS George Washington. At ultimo nga ang mga kababayan natin sa abroad na kapareho nga punto si Lourdes Ceballos ay nagtataka. At kasabay nito ay yung binigay sa atin ni CR kagabi. Eto. Ano sabi? Sabi ni Jerry. Ni Jet, sabi niya, this is very significant. After Arroyo and company visited us here in America, all of a sudden, the U.S. warship was docked in the Philippines. Naisahan na naman tayo. Sabi niya, Tapos, yung isa naman, si Jojo naman, sabi niya, the aircraft carrier USS George Washington is visiting here in the Philippines this week in a goodwill visit in disguise as humanitarian mission, medical, civic, etc. Why send an aircraft carrier for such a mission? A hospital ship can do. Nala-remember yung last year, nagpadala ng hospital ship sa Visayas. Sabi niya, it seems a misnomer to us. Last year, they sent another aircraft carrier in Iloilo province for a similar mission. I have read Sterling Seagrave's books available at Amazon, The Gold Warrior. He stated that the U.S. hold
their gold transfer in an aircraft carrier several times since it is a large ship that would be negligible for its heavy cargo. And who will attempt to sabotage the aircraft carrier missions anyway? Kita niyo na? Ang dami ho nalalaman ng ating mga listeners at ng mga kaibigan nating may contact sa abroad. At yun na nga, marami nagiging speculation, pero mamaya ay sabihin natin kung ano talaga ang big picture nitong mga pangyayari. Dahil masyadong matindi. At pagkatapos niyan, ay hindi pa umaalis itong USS Washington. Aba, nagkabakbakan na sa Mindanao. Alam nyo, may pattern po itong insidente na to in the past. At sa totoo lamang ay magugulat kayo sa mga confluence of events na tayo rin po may kasalanan. Dahil tayo ang nagsabi sa kanila na gawin nyo to, gawin nyo ito, gawin nyo dyan, etc., etc. At lalong-lalo na mukha talagang nagwawagi ang mga Rasputin ni Ginang Arroyo. Kaya ngayon ay laki-laki ng problema ng bayan natin at mukhang hindi na maiwasan na mabalkanize sa Mindanao. Hindi po biro to at very serious po ang sitwasyon natin dyan. Dahil po sa, alam nyo, ang masama, ay pagka ikaw ay ang perception sa iyo ay manloloko ka, ay gagantihan ka rin ang panloloko. Ngingitian ka ni Uncle Sam, at lalong-lalo na si Uncle Sam ay sanay sa kalokohan. Sanay yung mga operator nila ng pagka nilalaro sila ay good time ka rin yan at gagantihan ka niyan. Alam nyo, ang mga Amerikano, mababait na tao yan. Pero pagka naramdaman nila na they felt betrayed, masama ang ganti ng mga yan. Maniwala kayo. At parang gano'n ang nangyari. Dahil the mere fact na kala po natin, nung panahon lang ni George Bush, na sumulat itong mga Rasputin ni Ginang Arroyo, kaya siya ay naimbitahan ni George Bush doon para pumunta, at kung ano-anong concession ang binigay ng ating gobyerno sa Amerikano, kaya tayo ay helpless, pumasok at lumabas sa bansa natin ay parang walang anuman, at kung ano-anong kinukuha sa bansa natin at kung ano-anong operation ang ginagawa dito, at dito pa pala ginagawa yung mga secret operation nila na parang yung ginawa ni Lansdale nung panahon ni Magsaysay at ng mga past presidents natin, na in disguise na may mga aswang, may multo, may vampira sa mga lugar na tinetraining nila, doon pala ginagawa ang training sa mga lugar na yan, na kung saan ho yung mga training na yan ay intended para sa mga takeover nila o panggugulo nila sa ibang bansa. Kapareho ng bago nagkaroon ng Vietnam War, ay ginawa po in so many areas in Luzon ang training ng mga guerrilla na papasok po sa Vietnam. At ganyan nga po ang estratehiya ni Lansdale, at ngayon naman po ay binago po nila ang kanilang estratehiya, at ang ginagamit po ngayon ay terrorism. Gumagamit ng mga bandido, mga gago, at ginagawa kunyari sila ay mga mujahidin na wala naman ho talagang mga ideology, kundi pera, at dahil nga sa kagutuman ay maraming mga ignoramos, mga tanga, uneducated na mga kabataan na nalilinlang nito mga gagong ito, at pagkatapos magamit ay pinapalabas pa na sila ay mga bandido at mga terorista, kapareho nila Bin Laden, kapareho nung si Ramzi Youssef na nakuha namin, at etc. etc. Kaya nga, pagka ikaw ay alam nila na alam mo ang sekreto nila, ay iwas puso yan. Kaya nga kita nyo, yung mga kunyari binibigyan nila ng reward, ay takip na takip, pati kamay, takip na takip, dahil mga tao nila yung mga tumatanggap kunyari ng pera. Tumatanggap ng milyon-milyon na reward, pero actually ay drama lang yun. Parang yung mga pinapanood yung mga magic sa pelikula, sa scene, sa television, na props lamang yun. Ganyan po